Blue Ribbon Committee na pinamumunuan. Sa pangunguna ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block, ipinagpatuloy ngayong araw June 4 ang hearing para sa flood control scandal. Present sa pagdinig ang 18 ex-Marines na di umano'y naging taga-deliver noon ni dating Congressman Sal Dico ng milyong-milyong pera na nakalagay sa mga maleta. Ang mga maleta dinadala raw sa iba't ibang opisyal ng pamahalaan. Kickback daw ito mula sa pondo na dapat sanay mapupunta sa mga flood control projects. Kabilang sa mga pinangalanan ay sina dating House Speaker Martin Romualdez. Para tong isang malaking puzzle At sa isang malaking puzzle, kahit pinakamaliit na pyesa, pag nawala, hindi mo mabubuo. And it will be unfair to the Filipino people kung bubuuin natin ng konti yung puzzle tapos ituturo natin. Diba? For example, kay Senator Jinggoy right now, di ba? It's unfair na siya ang nasa kulungan tapos malalaman natin lahat pala itong nangyayari. Hindi rin nakaligtas ang pangalan ni na Representative Terry Ridon, Representative Jervy Luistro, former Representative Arlene Brosas, Representative Benny Abante, Representative Zia Adyong, former Representative Ace Barbers, Representative Joel Chua, former Representative Dan Fernandez, Representative Janet Garin, former Representative Raul Manuel, former Representative Stella Kimbo, at Representative Jose Alvarez na agad namang itinanggi ni Alvarez. Kawawa naman yung pamilya ko, hinahanap sa akin yung malita eh. So, ganoon lang po kung maaari. Wala man akong sama ng loob. Kaya lang, siyempre, takbo ko agad ako dito. Alam ko nandito ka eh. Kung wala ka rito, hindi man ako pupunta rito eh. Saka nandito Senator Marcolita. Alam naman nila, papasokin nila ako. I vehemently deny that na meron po akong natanggap. Wala akong utang si Saldi ko sa akin. Nag-deliver din umano ng pera ang grupo sa Paway, Ilocos Norte na tinanggap di umano ni Representative Sandro Marcos. Patunay daw ang letrato nila kasama ang mambabatas. Diyan po sa bahay po, ang nag-receive po ma'am si Kong Sandro na po eh. Ilang mga litrato rin ang kanilang ipinakita, kasama na ang litrato ni Senator Lacson at Senator Soto sa loob ng di umano'y chopper ni Sal Dico. Bukod sa kanila, isiniwalat din ng 18 ex-Marines ang di umano'y pagdadala ng pera para sa mga kinatawa ng ICC na bumibisita sa bansa. Senyalis di umano ito ng pakikipagtulungan ng gobyerno para sa pagkakahuli ni dating President Duterte. Sa kalagitnaan ng hearing, naglabas ng pahayag si NBI Director Melvin Matibag na nakatanggap daw siya ng impormasyon na binayaran di umano ni former Congressman Mike Defensor ang 18 ex-Marines na tig 5 milyong piso para magbigay ng mga testimonya. Hinamo naman ni SP Cayetano si Matibag na dumalo sa hearing para patunayan ang paratang. Sumagot na po si NBI Director Melvin Matibag, I will wait for the subpoena. Hihintayin daw niya na isupina tayo. This is a very simple matter kasi hindi tama ng NBI Director kung may raw data. Anyone can say, I mean, pwede ko i-chismis na si Marcoleta na bayaran dito. Di ba? Does that mean that you will announce it? Di ba? Sa gitna ng pagdinig, lumutang din ang pangalan ni Senator Erwin Tulfo dahil sa isyu ng human trafficking. Isang mataas na opisyal ang gumagawa noon. Ang sabi pa nga ho nila ay minsan nagpapakuha ng 5 babae, pagpipilian niya, yung hindi niya nagustuhan, bibigyan niya ng tip, then maiwan yung napili niya. No? Hindi pa naman sigurado kung kailan ang susunod na hearing para sa flood control project at kung sino nga ba ang mamumuno sa Senate Blue Ribbon Committee para sa investigasyon. Angel Arquero para sa Nation on the Move.